Nasa 70% pa lang ng mga PUV sa buong bansa ang nakapag-consolidate ng prangkisa. At ang ilang jeepney driver o operator hindi na talaga humabol sa deadline kahapon. Saksi si Salima Refran. Kasabay ng pagtatapos ng 2023 kahapon, tila natapos din ang pagiging jeepney driver at operator ni Rogelio Maraan. Ang gagawin ko na lang sa jeep, per kilo ko na lang, tapos ang gagawin ko, uwi na lang kami ng probinsya. Hindi na kasi siya humabol sa deadline kahapon ng consolidation ng mga prangkisa para sa PUV Modernization Program. May edad na rin kami. Ako 63 na ako ngayon. Ay, papasok pa ako. Maghahanap ako ng bayaran na 2.5 yung halaga ng sasakyan nila. Ganon din ang driver-operator na si Jaime Grande. Ayaw namin kasi hindi po namin kaya eh. Dahil mabigat ang ibibigay nilang unit sa amin, papautang. Saka ba't kami magko-consolidate? Prangkisa namin yan. Pero marami ring humabol sa consolidation deadline, tulad ni Arturo Vinluan kahit hindi siya pabor sa programa. Hindi niya raw kasi alam kung saan kukuha ng pondo para sa modern jeep. Para kami ninanakawan na yung nakadilat ang mata. Paano kami na mahirap na operator? Magkakautang kami, buti kung mga ano lang yan, libo lang yan, milyon ang pinag-uusapan yan. Saan kami pangkuha ng pambayad yan? Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, may 70% na sa buong bansa ang nag-consolidate ng prangkisa. Pero sa Metro Manila, nasa 40% pa lamang. At para sa mga nakahabol, sa mga susunod na araw malalaman ang pinal na mga numero. Yung mga operators na hindi nila consolidate yung kanilang prangkisa, ay talagang hindi na sila pwedeng babiyahe yung kanilang sasakyan. Pero bibigyan natin sila ng due process, mga 30 days. Pero ang mga apektadong tsuper, yung mga drivers ng mga operators na hindi nag-consolidate, definitely pwede natin silang magbiyahe, matulungan magbiyahe. Yung mga drivers doon sa mga operators na sasalo doon sa mga hindi nag-consolidate. Tuloy pa rin ang PUV Modernization Program habang inaaral ng Korte Suprema ang dalawang petisyon ng transport groups. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi.